Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amit from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin na iyong first half ng March 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon na ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, Taurus. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang pagbabago nito, ha? Gawin nyo lang guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi yung negative warning yun, para magkaroon din kayo ng idea kung mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of decision, o mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, gusto mo marinig, hindi itong channel na to para sa'yo. Climbing toward to act success. Yes, may mga pagdadaanan o may mga pinagdadaan o pagdadaanan ka pa talaga na mga pagsubok sa buhay mo, pero wag kang hihinto kasi this is a ladder. Kumbaga, you're going toward talaga to success mo sa buhay mo. Kung ano yung kinahangry mo sa isang bagay o sa isang sitwasyon na yon, do a right things para makamit mo, para mag-success yon, ano? Para mag times 2 or times 10 man yan kapag gumawa ka ng tama. Yan. And syempre, nahandun din yung strong emotion, passionate love, or hate. Magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan o pwede magkakaroon ng mga away, malaki o maliit man yan, pag-uusapan. May mga pag-uusapan related to amana, bahay, lupa, kayamanan, mga ganyan situation, or a family situation, problem, pwedeng nahandun din sa point na yon na magkakaroon ng mga struggle. May mga, also this a problem, sa nakita ko dito. Pero pag comes sa fire and ladder kasi, ito yung situation na, do your passion in a good way, in a nice way din. Also, no? And then, syempre, you have the fire. Mag-ingat kayo when it comes to a fire. No? Hindi ko alam in what way. Maraming klase ang ibig sabihin ng fire. Pwedeng fire when it comes sa mga kalal, fire na related sa mga lalo na yung mga Saudi, di ba? Kasi kung tingnan mo, puro problema siya. Di ba? Yan. Ingat kayo kung nandyan kayo sa sitwasyon na yan. Basta related to mga bulkan, ba also fire din yun, di ba? Mga ganyan, no? Yan. Tsaka sa mga away, no? Sa mga hindi pagkakaintindihan, ingat na lang din kayo. Kung mag-aano lang, huwag ka magpa-bother. Tuloy-tuloy ka lang. As long as alam mo sa sarili mo, tama ka. At makakagut at wala kang natatapakan. Toward ka lang, no? Yan. Yun nakita ko rin din sa'yo, may mga money or property through inheritance, winning or a windfall. If you want lang naman, ano? Pero may mga, there's a hope, also there's a sun din ako na nakikita sa'yo. Siguro magkakaroon ka ng mga new ventures, new idea, o kaya may mga sitwasyon na magkakaroon ng fresh start. Pwedeng uuwi ka ng Pilipinas, magkikita ka ng family mo, ng karelasyon mo, pupunta ka ng probinsya, or yung mga bagong bagay o sitwasyon ka na gagawin this time, ganyan. O kaya mga paglalayag, ako nakikita sa iyo. Marami bang daga sa inyo? Yan, may mga discord among friend or sa family talaga, no? Tulad ng sinabi ko kanina kasi meron tayong fire and ladder. Yan, masabaan mo pa yung patient mo, no? Kung sa aspeto ng buhay mo yan, sa relationship man yan, sa kasamaan sa trabaho. You will playing a different role. May mga bagong role ka na tatahakin, no? So, hindi ko alam in what way. Siguro because of the fresh start. Siguro yung doon din yung point na dahil sa maraming gulo or mga problem o pagdadaanan mo pa na problem, gusot o kaguluhan man yan, is may mga situation na need to change din, ang nakikita ko sa iyo dito. Kung sa pera, medyo mag-struggle ka sa pera, siguro it's time to change kasi we have the fresh start din kasi, di ba, always think to the future kasi nandito rin kasi si Sun. Kailangan mo baguhin ang mga dapat baguhin sa buhay mo para sa kinabukasan, no? Or para maiangat mo or mag-success o mag-fulfill yung bagay na yun. Siyempre, doon din point na kailangan mo talaga ma-enlighten, Yan. Awareness and wag kang mag-give up and always have faith and positive thinking.
Stubborn, aggressive person, maaring related ka ba kay, ano, kay Aries? Yan. Kung ano man yan. May mga taong hindi makikinig, matigas ang ulo, ganyan. May mga tao na magiging aggressive pagdating sa'yo or ikaw ito sa kanya. Siguro andun yung point na kung medyo mainitin yung ulo mo or medyo umiiksi ang pasensya mo, siguro we have the heart din kasi siguro, kumbaga, change your strategy or change your, tulad ng sabi ko, di ba, pagbabago. Kung may mga bagay na dapat baguhin, ano? Or kumbaga, kung ikaw is stubborn, di ba? Yun, ibaguhin mo rin yung sarili mo, di ba? Nandun sa point na yun. Yan, may mga, kung sino man siya, karelasyon, kaanak, kapatid, or kung sino man siya, kapamilya. Winawarningan ka talaga niya, oh. Like I told, ang galing mo. Natawa ako doon sa banasa ko, no. Oh, sinabi ko na rin naman kanina, no, na may mga pagsubok na nagaganap o mangyayari pa sa mga susunod na future mo, no, sa mga darating pa, near future. And mag-ingat ka rin sa finger, no. Yan. Siguro handun na yung point kasi natin to si Ram tsaka si Finger, maaring may tao na kung laitin ka, duruin ka, duruin talaga, no? O kaya yung kung sagot-sagutin ka, mga ganyan, ano. Yan, mga matitigas ang ulo, yan. Iwas ka na lang din. Siyempre, when it comes to finger din, ingat ka. Sana wag naman mapaso, mahiwa, maputol, or kung ano man mangyari, no, maipit. Ingat talaga kayo sa finger or someone who's connected sa'yo, pwedeng mas nakakabata sa'yo, di ba? Kasi andun yung point na hindi siya nakikinig, di ba? Baka mamaya bigla siyang ano mangyari sa finger niya or ano man yan. Ay, meron kong ano, oh. May mga fear and worries and tense situation, no? Tulad ng sabi ko kanina kasi meron tayong fire and ladder, ano? Maaari may mga pagdadaanan ka ng mga ganitong sitwasyon na medyo nakakatakot, ganyan, mga pag-aalala na magaganap o mangyayari, mga nakaka-tense na sitwasyon talaga. Kaya, you need to be very careful lang din. Don't lose hope, no? Yan, always din na mag-pray ka na lang, no? Well, yun nga, may mga pagdadaanan na problema. This is a problem situation din ako na nakikita sa iyo. Maging calm lang kayo, ha. Dealing or relationship with an older woman. Pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa'yo na mas may edad sa'yo, hindi man siya older woman pero mas nakakatanda sa'yo, or pwede rin na doon sa point na may mga inaalagaan ka na older woman. When it comes dito sa older woman, kung sino man siya sa connected sa'yo, pwedeng siya yung tao na minsan aggressive siya o kaya matigas ang ulo, hindi nakikinig, pwedeng siya yun, or pwede siya yung inaalala mo, yan, may mga, or pwede siya, or vice versa, pwede siya yung nag-aalala sa'yo, pwedeng ganun, or ikaw ang nag-aalala sa kanya, no? May mga first and worst situation din kasi tayo, or pwedeng nandun yung point when it comes to a hat, tsaka kay older woman is, you need to be more mature this time sa nakikita ko sa'yo dito kasi mas marami pang darating na pagsubok sa buhay mo, no? Kung ano may nararanasan mo ngayon, sa mga darating pa na near future, mga pagsubok pa na muling darating o pagdadaanan mo talaga kasi nandito si Dagger. Maging aware ka na lang din or maging think advance palagi, no? Feeling tied down or frustration. Bakit ganito yung energy? Ganito nakuha ko sa'yo. Okay ka ba? Okay ka lang ba, Taurus? Pagod ka ba sa trabaho? Kung nasaan ka mang bansa o nasa Pilipinas ka man, alam ko na napapagod ka na yan. May mga feeling tight and frustration din kasi ako na nakikita sa'yo. Basta don't lose hope lang din. Ang yun lang talaga kaya kong maipayo sa'yo this time, ano, yun. Nandun ka rin sa point kasi na may mga bagay ka na sinisiyasat, ganyan. May mga bagay ka na naghahanap ka ng katotohanan, dapat ba ganito, dapat ba ganyan, dapat ganun. Mag-ingat ka na lang din, mag-ingat ka na lang din if you have, may sakit ka sa bandang tiyan. Pwede kung you are stressed o kaya nakakagugutom ka o sinisikmura ka. Kung sa babae, andun yung point na medyo may mga menstruation. Yun, ingatan niyo yung sarili niyo palagi, ha. Kung may nararamdaman kayo, magpa-check up kayo. Huwag ka masyadong mag-overthinking din dito sa situation mo. No, medyo hindi ko nakikita ano. Kaya sinasabi sa ni Hat na siguro it's time to more on matured
this time, you need to understand. May mga bagay kasi na kailangan mo maintindihan, kailangan mo magpaka-matured, kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan matatag, kailangan ganyan. No? Change. Something need to change when it comes sa'yo. So, always think to the future. Taurus. Okay, Taurus, when it comes sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito, yes, tulad naman ang sabi ko dito, you try to work it hard or you want to develop something into your life, nandun yung point na yun, may mga bagay ka na gusto mong i-change of decision or changing something or maybe you want to let go something into your life, pwedeng nandun sa point na yun, may mga bagay ka na gusto mong baguhin. No, nandun ka sa situation mo na may mga bagay na, alam mo yun yung ang nakikita ko kasi wala kang movement, but you're thinking, no? Na doon sa point na parang inaasa mo lang din sa taas yung mga magaganap o mangyari sa buhay mo. So, nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay na I don't think so if this is you, but you're hiding something or maybe nandun yung pag-hide situation, lalo na when it comes to a ladder tsaka kay fire, ano? Yan, pwedeng nandun ka sa point na yun. Maaaring nandun yung point na hide ka ng hide or maybe you're hiding your feelings, nandun sa point na yun, ano, so nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay ako na you want to make it success, so nakikita ko sa'yo dito. You want to create something into your life din kasi na gusto mo mag-success iyon. So nakikita ko sa'yo dito, medyo ang dami mo rin kasing iniisip sa nakikita ko dito, you feel drained. Kung titingnan ko nga sa'yo dito, medyo drained ka dito sa sitwasyon mo, no? No, ang dami mo rin kasing iniisip dito sa situation mo, Taurus. Yan, medyo nagsistruggle ka ata sa nakita ko. Tingnan nga natin, gusto mo ba umuwi ng Pilipinas o may mga situation talaga na related to territorial, bahay, lupa, pera na pag-uusapan o pinag-uusapan dito sa situation? May mga sitwasyon na actually hindi pa 'to tapos, ano, siguro mga tension na hindi pa natatapos in life. So, nakikita ko dito, may hindi pa tapos, may hindi pa nare-resolvehan or hindi pa finish yung situation. Andun ka sa sitwasyon mo kasi na gusto mo umalis sa isang sitwasyon sa buhay mo o you want to let go something into your life kasi feeling mo it's not worth it na, pero nandun ka sa point na naguguluhan ka, paano gagawin. It's more on na idea lang din ang nakikita ko, medyo naguguluhan ka pa ata, no? Nagkakaroon ng sadness kasi sa'yo, may mga point din na feeling mo siguro sometimes, feeling mo nag-iisa ka, wala nakakaintindi sa'yo, ganun. May mga lungkot and there's a hardship situation ako na nakikita sa'yo this time. We have the 9-9 and the temperance din. Ang nakikita ko sa'yo dito is sa situation mo, you want to be calm in some aspect of your life. May mga bagay ka talaga na iniisip na sana ganito, sana ganyan, sana ganon. Nandun ka sa point na yun, ano, sa nakita ko sa'yo dito. May mga time din na nilalakasan mo lang din yung loob mo. Parang you think about katahimikan ang nakikita ko sa'yo dito. Ganon. Yun ang nakita ko. Nag-iisip, may mga bagay ka na pinag-iisipan na you want to release when it comes in some aspect of your life. Pero yung iba kasi sa inyo, nandun ka sa point na may mga bagay ka na nagtitiis, nagtitimpi sa situation, ganyan. Medyo nagiging ano ka dito, no, nagiging masiyasat or nandun yung parang pagmumuni-muni. Para you want to recover from a difficult situation din kasi ang nakikita ko sa'yo. May mga bagay ka na naiisip na kahilingan na gusto mong makamit into your life. Pero, sana mag-action ka rin dito sa situation mo, no? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Actually, dito sa situation mo, pwedeng nandito yung point na may tao na mag-open up sa'yo or maybe ikaw is mag-open up sa isang tao na mas matanda sa'yo. Or maybe ikaw ito sa kanya. Vice versa, ha? Okay.
Dito sa sitwasyon mo is you try to work it hard, any situation into your life, nandun yung point na you want to find peace. Sa nakikita ko sa iyo dito, parang naghahandon din sa point na naghahanap ka ng clarity in some aspect of your life. May mga bagay ako na nakikita na you want decide nando or you want to develop or deciding, nandun na yung point na parang may mga bagay ka na gusto mo i-correct, gusto mo itama, gusto mo aksyonan, ano, sa nakikita ko sa'yo dito. Sa iba naman sa inyo, maybe you're involved sa justice to a law, pwedeng nandun sa point na yon. Andun din yung point na ang nakikita ko sa'yo dito is may tao na they thinking about you or andun yung pag-i-illusion mo or someone's thinking about you din sa nakikita ko sa'yo dito na something gusto niya kasi ng apology pagdating sa'yo, no? Yun na nakikita ko. Someone's want apology or mag-a-apology sa'yo or ikaw ito sa kanya. Yun na nakikita ko dito. Ang nakikita ko lang din dito sa sitwasyon mo is maraming tao. Hindi ko alam kung bakit maraming tao, pero you need to be calm lang, ano, do your best din. Nandun din yung feeling emotions din dito. May mga time talaga na kinikimkim mo na lang din yung nararamdaman mo this time sa nakikita ko dito. You always try to make it balance any situation into your life. May magta-travel ba sa inyo or you thinking about traveling? Parang something travel situation kasi ako na nakikita sa iba sa inyo. Magkakaroon or someone's want ng reconciliation, no? Ako nakikita sa iyo dito. Parang either magkakaroon ng pag-uusap or reconciliation or something communication. Yan, may ganun ako nakikita sa iyo. Parang lumabas din siya dito. The Judgment and the Judgment. Your angel, oh. Alam mo, ano ka ng angel mo? Protected ka naman ng angel mo this time sa nakita ko sa'yo dito kasi yung mga hinihiling mo sa taas, yung mga pinapangarap mo kasi of the 9 of Cups and the Ace of Cups, equivalent of the 10. Meron ka lang dalawang 10, 10, 10. Ang nakikita ko dito. Also, hindi lang siya 10, 10 also this sa 20. Ang dami mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, we have the 6, 10. Then, ibig sabihin may bagay o sitwasyon sa buhay mo na magko-complete na or ma-accomplish mo this time sa nakita ko. There's a new beginning happening to your life. Nandun din yung point na may mga fulfillment and good news din na darating sa buhay mo kasi nandito rin kasi si Wheel of Fortune. Kumbaga, you are guided din sa nakikita ko sa'yo dito. You're taken to the higher path in your life. Basta, always try to make it balance din sa situation mo, no? Handun yung point na magkakaroon ng pagbabago sa'yo. There's a transformation happen, ang sinasabi dito. And then also, sabi rin dito kasi is, this is a time to start to awake, no? Kailangan mo daw magkaroon ng awakening sa ibang aspeto ng buhay mo. And you need to start or a new beginning in life or may mga bagay na talaga na kailangan mong i-let go this time sa nakikita ko sa iyo dito. Kung saan aspeto ng buhay mo yun, pasok mo siya. Sa iba sa inyo, there's an achievement situation, no? Uy. Okay, Taurus. Dito sa sitwasyon mo, maaring yung iba sa inyo is may mga tao na hindi kanila gusto. Mga or may tao na hindi kanila gusto. Yun ang nakikita ko dito. May mga tao din ako na nakikita or ikaw, maybe ikaw or someone who's connected sa'yo na may pagmamatsyag din kasi ako nakatala na kung nasa trabaho ka, may mga tao na nakatingin sa'yo or may mga tao na nagmamatsyag sa'yo, may mga tao na hindi sila agree may mga disagreement situation kasi ako na nakikita, may mga matataas ang ego, ganyan, may mga tao na they compete, nakipag-competition sa'yo, yun ang nakikita ko dito, no? Yun ang nakikita ko dito. Parang alam mo yung cycle ng buhay mo, kung sa aspeto ng buhay mo yan,
paulit-ulit na nagaganap o nangyayari. Sana, no, tulad ng sabi ko kanina, you need to start a new beginning in life. Kaya dito rin si ladder sa nakita. Talagang kung if you hungry in any situation into your life, kung gusto mo talaga ng magkaroon ng pagbabago talaga, siguro it's time to start ulit or to let go something. You need to learn from the past din kasi ano ang sinasabi dito, kailangan mong palaging matuto sa nakaraan mo sa buhay mo. Kasi mangyayari sa'yo this time kasi Taurus is yung cycle ng buhay mo is kung ano yung nangyari noon, muling mangyayari muli ngayon, mangyayari ngayon, mangyayari ngayon. Kaya you need to getting away with something talaga dito sa sitwasyon or change of decision. Kasi sa nakita ko, ang dami mo na rin namang experience in life, ano? And kumbaga gamitin mo yung knowledge na yon to change your destiny this time sa nakikita ko sa'yo dito. Sa iba naman sa inyo dito, sa sitwasyon nyo, is this time is ang nakikita ko sa iyo dito is magkakaroon ng bagong direction yung buhay mo. May mga new direction happen into your life. May isang sitwasyon ka sa buhay mo, parang may pag-alis or maybe someone is aalis, may pag-alis or someone is aalis sa nakita ko. Pwedeng malapit sa puso mo, connected sa iyo, or maybe ikaw ito, may mga bagay o sitwasyon ka na aalisan na doon sa point na yun. May pag-alis ako nakikita. May mga sitwasyon din sa iba sa inyo na parang you want to protect or depends or parang maninindigan ka na sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Siguro, halimbawa sa pera, this time kailangan ko na mag-ipon, this time ganito, this time ganon. Depende sa pwedeng sa relasyon, ganyan. Yung iba sa inyo ganon na. Okay. Okay, Taurus. But come sa inyong mga Taurus, nandito yung situation mo na may mga situation na kailangan mo mag-ingat pagdating talaga sa pera. Ang nakikita ko sa'yo dito, yung iba sa inyo may mga financial problem. Ako nakikita sa'yo or medyo nagiging hard. There's a hardship kasi ako nakikita tulad ng sabi ko kanina, di ba? May mga ikakagulat o ikakasya ka na isang sitwasyon sa buhay mo. Nandun yung point na yon. And then yung iba sa inyo is talagang tataha kayo ng bagong journey sa buhay nyo. Maybe by this month or by the next month or this year or by the next year. Yun ang nakikita ko sa iba ha. May sinasabi rin dito na may maaring mayroong papers and documents situation So, kakaayusin. Hindi ko alam in what way, in what part sa buhay mo yung mga papers and documents na yon. Pwedeng sa trabaho, pwedeng magkakaroon mga bagong plano when it comes to traveling, o kaya kung ano man yan, papers and documents, o may mga bagay ka na kailangan mo asikasuhin, kailangan mo i-pursue, pwedeng na sa point. Sa iba naman sa inyo is may tao na, parang may tao na nananahimik. Either may nananahimik na biglang magsasalita. Or may tao na hindi naman siya ganun pasalita, pero bigla siyang may sasabihin sa'yo. Pwedeng ganun. Ang sa iba naman sa inyo is, merong mataas na tao ako nakikita. Siguro may kakausapin kang mataas na tao. Pwedeng your boss, yung asawa mo, yung magulang mo, pwedeng ganun. Basta nakakataas sa'yo. Baka may kakausapin ka or kakausap sa'yo. Mag-ingat ka sa ha. Hindi ko alam bakit may nangloloko sa'yo na pera. Taurus. Mag-ingat ka sa pera. Sa iba sa inyo, baka ikagulat mo na biglang, basta pag related ang pera, you need to be very careful. Kasi dito sa sitwasyon mo, sana hindi ikaw kasi parang may tao na pera yung nasa utak niya. Or maybe ikaw is may mga malaking paglabas na pera na pwedeng mangyari sa'yo. Oh, okay. Ang nakikita ko sa'yo dito is there's a successful happen into your life, no? Nandun yung point na may mga bagay na nagkakaroon ng frustration in the past and this time is magkakaroon na ng
ng clear mind or makaka-release ka na dun sa situation na yon or mag-i-escape or lalaya ka sa isang sitwasyon na nagkaroon ng frustration or hirap o pagod sa buhay mo. Hindi ko alam in what way, kung sa relasyon man yan, trabaho, kung medyo may sakit ka, pwede magiging okay na dun sa point na yon. Yun ang nakikita. There's a successful situation din ako na nakikita kasi sa iyo. So, iba naman sa inyo is may mga bagong proyekto or mga bagong gagawin o mga bagong action kayo na situation. Pwedeng makaka-receive ka din ng text message, news, communication, or letter man yan, ganyan. Within the 11 minutes, 11 hours, 11 days, 11 months, 11 weeks pala. Nakalimutan ko rin yung 11 weeks. Yan. May marireceive ka. Pwede ninahan doon yung point na may tao na ikaw ito sa kanya na bata, no? Na magkakaroon kayo ng discussion. Mas bata sa iyo. Pwede ikaw yung kakausap sa kanya or siya ang kakausap sa iyo. Pwede nahan doon sa point na yon. Uy, devil! Oh, Galileo. Okay, Taurus, ang nakita ko sa'yo is ikaw is muling magsisimula ng bagong simula sa buhay mo. Kumbaga, you will start from the zero. Yun ang nakita ko sa'yo or from the basic. Ibig sabihin, noon, merong sitwasyon sa buhay mo na magtatapos na talaga. Mag-i-end. Halimbawa, ate ano ba yun? Halimbawa, end of the contract o kaya yung karelasyon mo, mag-i-separate kayo and you will be single again o kaya pupunta ka sa ibang bansa na wala kang kilala doon and you will start new, mga ganun sitwasyon. O kaya tapos na yung utang mo, ganyan. Diba? You will start again. Mangutang, hindi naman. Huwag ka na mangutang, ibig sabihin. Mga ganun, you will start from the top, from the zero. And then also, sa nakikita ko sa'yo dito, may tao na hindi nagiging good sa'yo, no? Pwedeng lalaki siya. Hindi ko alam kung sino yung lalaki na to sa buhay mo. Pwedeng itong tao na to nakapagbibigay sa'yo, medyo toxic siya, no? Sa nakita ko dito sa'yo. Pwedeng hindi mo alam or pwedeng sa iba is alam nyo. Ito, sa nakita ko dito. Parang they always giving you, toxicity. Tapos, nandun yung point ng dissatisfaction. Pwede nagbibigay siya ng dissatisfaction sa'yo or kaya siya yung nagiging blockage ng buhay mo. Masakit magsalita. O kaya naman they always rejecting you. Pwedeng nandun sa point. Basta hindi maganda yung energy niya. Medyo controller din siguro siya, the bossy type, mga ganyang situation, ano. And you need to be very careful din about kay devil. Kung sino man yung devil sa buhay nyo, alam yung mga devil, di ba, sila yung mga negative sa buhay or sila yung nagiging blockade sa buhay ninyo. Mag-ingat ka lang din sa kanya. Or nandun din yung point, siguro, sometimes, kung ikaw ang i-compare ko doon sa situation na yun, may mga time na mali yung mga decision making mo, Taurus, ano. Hindi ko naman sinasabing mali, but if sa tingin mo if that is tama, it's okay lang yon. Doon sa point na yon. Siguro na ano ka lang, na-overwhelm ka sa situation, kaya minsan akala mo yung sa'yo is tama, at the end, is ikaw rin pala yung magsasuffer. Alam mo yun? Yun. Kaya you need to be very careful when it comes to a decision making, no? Sa nakikita ko dito, tsaka sa mga salita mo din, o sa mga action and movement mo. Ingat ka na lang para hindi rin magkaroon ng negative outcome sa sitwasyon mo. And then also, ang nakikita ko sa'yo dito, hindi lahat, hoping tapos na, no, dito sa situation mo. There's a challenge happen into your life. May mga risking situation ako na nakikita sa'yo, Taurus. There's a hospitalization, check-up man siya, or hospital, or may tao na confine ang nakikita ko dito sa sitwasyon mo. Sana hindi mangyari yon, no? Sa iba naman sa inyo, kung sino man siya sa buhay mo, ikaw or someone, or you need to check up din. Magtanungan kayo kung sino yung kung may mga nararamdaman ba kayo, mga ano mo, ganyan. And then sa iba naman sa inyo is
is nandito ka sa sitwasyon mo na may pagbitiw o may paglaya. Ako nakikita sa'yo, ganun. Pwedeng gusto mo nang bumitiw, gusto mo nang lumaya sa isang bagay, sa isang sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng nandun ka sa point na yon. Hindi ko alam in what way. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon daw ng konting delay or nadi-delay or i-delay mo. Kasi maybe you don't know how to proceed. Pwedeng nandun ka sa point na yon. Diba? Hindi mo alam paano aksyonan. Hindi mo alam paano umpisa. Pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba sa inyo. May mga sitwasyon din daw na nagkakaroon ka ng self-limiting. Hindi ko alam in what way, but there's a self-limiting situation. Siguro may mga bagay ka talaga na gustong gawin, bilhin, aksyonan, i-move. Kaso, limit lang, pwedeng nandun sa point na yun. Or nandun yung point na you're being stuck in some aspect of your life. May mga bagay na nagiging pointless. No, kumaga may mga bagay na walang kabuluhan ang mga nangyayari. Or may mga bagay na walang kabuluhan yung kaganapan sa ibang aspeto ng buhay mo. You need to think talaga, no? Kaya yung iba dito parang you're feeling stuck, you're feeling trapped, or you're feeling stagnant in some aspect of your life. Ingat lang din, ano? OMG! Sabi ko sa'yo, nakita ko na dito yan. Yan. Ibig sabihin yung iba sa inyo is makakaramdam kayo ng mga pagka-boring. No, may mga boring situation eh. Ang hindi ko lang alam why, but there's a boring situation. Pwedeng naboboard ka na sa trabaho mo, naboboard ka na sa karelasyon mo, naboboard ka na dito, naboboard ka na doon. Pwedeng na doon sa point na yun. Yung iba sa inyo is you're waiting for a sign o may mga on and off action ako na nakikita sa iyo. May mga sitwasyon daw na nangyari noon na muling para either paulit-ulit siya talaga, no, or mangyayari muli ngayon. Nangyari na noon siya, pero mangyayari siya muli ngayon. Mag-ingat kayo, sa lahat dito na nakita kong card, there's a danger situation sa buhay mo. Hindi ko alam kung saang aspeto ng buhay mo, pero may danger ako nakikita. Sa iba sa inyo, may babae na maaring magiging danger sa iyo. Or may babae na hindi ko alam kung this person is medyo sinungaling ba siya, may obsessive ba siya, or possessive ba siya, or siya yung tao na hindi ko alam eh, why eh. Pero pwedeng kasamahan mo siya sa trabaho, pwedeng yung babae na yon is may sakit, pwedeng nandun sa point na yon. Basta there's a danger person, babae. Depende sa pagiging danger. Pwedeng may sakit siya, pwedeng danger siya kasi masama talaga siya, diba? Pwedeng siya yung isa sa nagiging complicated sa buhay mo, o kaya is nagkakaroon ka ng conflict or struggle, or siya yung mataas ang ego, pwedeng nandun sa point na yun. Yan. O pwedeng handun din yung point na there's a greedy situation or pagiging sakim at makasarili. Bakit may tao na materialistic, na over materialistic. Kaya ang kinalalabasan, babae ka man o lalaki, kaya ang kinalalabasan struggle. May mga chaos ha, ingat kayo, there's a chaos. Kanina ko pa nakikita to. Yung iba sa inyo, medyo hindi kayo, sana hindi ikaw, but I think ikaw. Sabay ganun. Kasi may tao na parang hindi siya organized. Siguro pabigla-bigla, ganyan. Parang hindi siya organized kasi sa pera nyo, hindi ko rin nakikitang stable kayo. Kasi nandun yung alam mo yung nagfe-failed yung situation. Alam mo yung trabaho ka na trabaho, pero parang hindi ka umuusad. Alam mo yun? Parang nag-iikot ka lang sa isang place. Nandun sa point na yun. But you need to be very careful din ha. Yun. Sa iba sa inyo, hindi ko na alam kung nakakaramdam ka, Taurus. Sa iba, kasi may nakikita akong nakakaramdam. May nakikita ka espiritu. Yung iba sa inyo, kasi there's a danger spirit ako na nakikita. Di ba? Nanakot pa talaga, huli na lang no? Arigato naman, God bless.